Nag-umpisa na nga ang laban ng dalawang makapangyarihang nilalang sa kontinente. Bali nag-umpisa nga ang Chapter 513 ng Eternal Supreme sa pagpapakita ni Heavenly Demon Die at sa pagkakataon na ito ay inilalabas na niya ang isa pa niyang artifact. Sa kabilang banda naman si Void Sovereign Zhou Qingfan ay kalmado lamang na nakatayo sa kanyang lokasyon at ipinapakita niya ang poster ng isang nilalang na may titulong second rank sa 10 Great Emperor ng kontinente. Habang naghihintay naman ang mainit na tunggalian ng dalawa ay nararamdaman ng mga nilalang sa ibaba ang labis na takot. Ang iba sa kanila ay nanginginig pa at hindi alam kung kaya ba nilang panuurin ang magiging matinding labanan. Ang ating bida naman na si Leon Xiao ay halo-halo ang emosyon dahil ang labanan daw na ito ay dapat na napunta sa kanya at hindi sa hangal na si Void Sovereign Zhou Qingfan. Sa isip-isip ni Leon Xiao ay kailangan na raw talaga niyang makabalik sa dati niyang lakas gayong sabik na ang katawan niya sa ganitong mga pagkakataon. Mabalik tayo sa eksena sa itaas at doon ay biglang nagbago ang bigat ng tensyon. Bigla kasing sinabi ni Void Sovereign Zhou Qingfan na mayroon daw siyang suhestyon at gusto niya itong mapakinggan ni Die. Agad naman na pumayag si Die pero ang sumunod na pangyayari ay labis na nagpabigla sa kanya. Inilabas ni Void Sovereign Zhou Qingfan ang isang pagkain sabay tinanong na bakit hindi na lamang daw sila humanap ng isang lugar para makapagtsaa at makapag-usap. Dagdag pa niya na sa ganitong paraan daw ay magiging magkaibigan na lamang sila kaysa ang magkalaban. Sa ginawa naman ni Void Sovereign Zhou Qingfan ay agad na napasimangot ang ating bida dahil hanggang ngayon daw ay hindi pa rin pala ito nagbabago. Si Die naman ay mabilis na hindi sumang-ayon gayong mas gugustuhin niya raw na makitang maging demon slave si Void Sovereign Zhou Qingfan. Nagpumilit naman si Void Sovereign Zhou Qingfan sa pangungulit at nabanggit pa niya na napag-alaman niya raw na ilang libo na taon din na nakakulong si Die at sa tagal daw nun ay kailangan daw nito ng sapat na panahon para makapag-restore ng lakas. Pahabol pang pabiro ni Void Sovereign Zhou Qingfan na personal niya raw na hiningi ang pagkain kay Nan Qiuyu para sa pagkakataon na ito kaya naman sana raw ay hindi siya agad tanggihan ni Die. Napuno naman agad si Die sa kakulitan ni Void Sovereign Zhou Qingfan dahilan para hindi na ito makipag-usap pa at agad na lamang nagdesisyon na umatake. Pero sa pagkakataon na iyon ay laking gulat ni Die na naglaho na naman ng mabilis si Void Sovereign Zhou Qingfan mula sa posisyon nito kaya naman hindi niya ito tinamaan. Nagpatuloy pa ang ganong mga kaganapan at habang nangyayari ang nakakabiglang tagpo ay maririnig lamang na patawa-tawa si Void Sovereign Zhou Qingfan. Sa sandali namang iyon ay may isa ng pagkakataon na inabutan na ng sandata ni Die si Void Sovereign Zhou Qingfan kaya naman inisip na niya na nagtagumpay na siya. Subalit biglang inilabas na naman ni Void Sovereign Zhou Qingfan ang pagkain na inaalok niya sabay nagbiro na ito raw ang rason kung bakit hindi siya tinatamaan. Mas lalo namang ikinagalit ni Die ang tila pangbabaste sa kanya kaya naman mas pinatindi pa niya ang pag-atake. Pero bigla na lamang naglaho si Void Sovereign Zhou Qingfan sa harapan niya at napunta ito agad sa likuran niya kaya naman napahinto siya. Lilingon na sana si Die para ipagpatuloy ang laban ngunit mabilis na nakapaghanda ng atake si Void Sovereign Zhou Qingfan at sa isang iglap ay dumagundong ang isang malakas na pag-atake. Nawasak sa 4 na parte ang katawan ni Die at patunay iyon na malakas nga talaga si Void Sovereign Zhou Qingfan. Tila baliwala naman kay Void Sovereign Zhou Qingfan ang nangyari dahil mas nanghinayang pa ito sa ganda ng ginawa niyang atake kaysa ang isipin kung buhay pa ba si Die. Bigla namang nagsalita ang mga wasak na katawan ni Die at sinasabi nito na ngayon daw ay nauunawaan na niya ang lahat. Ang sikreto daw sa misteryosong kapangyarihan ni Void Sovereign Zhou Qingfan ay napakasimple lang daw pala at napakadaling solusyonan. Matapos namang sabihin iyon ni Die ay muling nabuo ang katawan niya ngunit sa pagkakataong ito ay mayroon na siyang nakakatakot na Dharma sa likuran. Tinawag niya itong True Demon Divine Dharma sabay sinabi na ito raw ang isa sa pangtatapat niya sa misteryosong kapangyarihan ni Void Sovereign Zhou Qingfan. Bukod pa dyan ay inilabas din ni Die ang kanyang Divine Artifact at pagkatapos nun ay kinontrol niya ito gamit ang 6 na mga kamay ng kanyang higanteng Dharma. Ipinangalandakan pa nga niya na kung nakayanan daw ni Void Sovereign Zhou Qingfan na baliwalain ang kanyang demonic cloud ay ibahin daw nito ang kanyang divine artifact dahil may sarili itong mundo. At sa mundo raw na iyon ay siya ang batas kaya naman hawak niya ang lahat ng nasa paligid maging ang mga void of space. Agad naman na ikinagulantang ni Void Sovereign Zhou Qingfan ang paglabas ng isang divine artifact dahil ngayon lamang siya nakakita nito.
At bagamat mayroon pa siyang pagdududa sa kredibilidad nito ay mabilis rin niyang nakumpirma na hindi nga nagbibiro si Die. Naramdaman niya ang makapangyarihang batas na bomb alert sa buong paligid at ibang-iba ito sa batas ng kontinente na alam niya. Ang malala pa doon ay napansin niya rin na naputol na agad ang koneksyon niya sa void of space ng kontinente kaya naman hindi na niya magamit pa ang kanyang void secret technique. Pati si Die ay napansin din yun kaya naman mas lalo itong natuwa habang sinasabi na tama daw pala ang kanyang hinala. Gamit ang makapangyarihan niyang demonic clouds kasama ang batas ng kanyang divine artifact at true demon divine dharma ay tuluyan na niyang natanggalan ng alas si Void Sovereign Zhou Qingfan. Si Leon Xiao naman sa ibaba ay hindi mapakali hindi dahil sa natatakot siya para sa kalagayan ni Void Sovereign Zhou Qingfan bagkus namamangha siya sa bagong kaalaman na natuklasan niya. Sa isip-isip niya ay maaari din daw niyang gamitin ito sa sarili niyang divine artifact at sa oras na maperpekto na niya ang ganitong control ay wala na rin magiging laban sa kanya si Void Sovereign Zhou Qingfan. Bumalik ang tagpo kay Void Sovereign Zhou Qingfan at seryoso na ito sa pakikipaglaban dahil inilabas na nito ang pinakamalakas niyang artifact na may antas ng peak 9th rank. Sa mga punto namang iyon ay mas lalong naging malinaw na isang ang divine artifact ang inilabas ni Die dahil naramdaman daw ni Void Sovereign Zhou Qingfan na bahagyang natakot ang kanyang peak 9th rank spear artifact. Muli namang nagsalita si Die at ipinagmamayabang nito na hindi raw kakayanin ng isang peak 9th rank artifact lamang ang kanyang divine artifact kahit pa wala ito sa perpektong kondisyon. Inamin naman ni Void Sovereign Zhou Qingfan na alam na raw niya ang patungkol doon kaya naman gagamitin na niya lamang daw ang kanyang spear artifact para kontrolin ang isang bagay na kayang tumapat sa isang divine artifact. Sa sandali namang sabihin niyo ni Void Sovereign Zhou Qingfan ay biglang umangat mula sa ibaba ang buto ng dragon at parang nagkaroon itong muli ng buhay habang lumilipad paitaas. Ang mas nakakabigla pa sa nangyayari ay punong-puno ito ng void energy ni Void Sovereign Zhou Qingfan at base sa aura na taglay nito ay may kakayahan nga itong tapatan ang divine artifact ni Die. Agad naman na nagsalpukan ang aura ng dalawang makapangyarihang bagay at sa lakas ng impact na naidudulot ng mga ito ay unti-unti nang nagkakakrak ang paligid. Senyales iyon na hindi kinakaya ng demonic cloud ang malakas na puwersa at anumang oras ay malapit na itong bumigay. Ikinabahala naman ng husto ni Die ang nangyayari at para sa kanya ay siya lamang ang matatalo sa salpukan na ito. Maraming mga alas kasi niya ang siguradong mapipinsala habang si Void Sovereign Zhou Qingfan ay tanging enerhiya lamang ang kailangan na isugol dahil sa tulong ng buto ng dragon. Labis namang ikinamangha ni Void Sovereign Zhou Qingfan ang lakas ng divine artifact dahil kahit daw wala ito sa perpektong kondisyon ay batid niyang hindi nga niya ito kakayanin ng mag-isa. Tama lang daw na hindi niya ginamit ang kanyang spear artifact dahil tiyak na wasak na ito ngayon sa harapan niya at hindi niya raw kakayanin na makitang mangyari iyon. Nagpatuloy naman ang pagkawasak ng demonic cloud at alam ni Die na malapit na talaga itong bumigay kaya naman kailangan na raw niyang humanap ng magandang plano. Napansin naman ni Void Sovereign Zhou Qingfan na mayroon binabalak si Die dahilan para maghanda na siyang muli na umatake gamit ang kanyang spear artifact. Sinasabi pa niya na ngayon na lang raw niya ulit ito nagamit pero nasisigurado niya raw na kakainin niya ng buhay si Die. Mas lalo namang pinalakas ni Die ang paggamit sa divine artifact at hindi na niya inisip pa kung tuluyan ng mawasak ang kanyang demonic cloud sa lakas ng impact. At kagaya nga ng inaasahan ay isang matinding salpukan na naman ang naganap na siya namang nagpayanig sa buong paligid hanggang sa maapektuhan na rin ang lahat ng naruroon. Matapos naman noon ay dumilim ng ilang saglit ang lugar na kanilang kinalalagyan at ang sumunod na tagpo ay labis na kabigla-bigla. Tuluyan ng bumigay ang demonic cloud na bumabalot sa buong lugar at hindi lamang ang kalangitan ang nadali dahil maging ang kalupaan ay nagtamo ng matinding pinsala. Maya-maya nga lang ay nagpakita na si Void Sovereign Zhou Qingfan mula sa makapal na usok at nanghihinayang ito sa nangyari dahil nakatakas daw sa kanya si Die. Hindi niya raw na-control ang kanyang lakas at parang natulungan pa niya itong makatakas pagkatapos ng napakalakas na pagsabog. Bigla namang naalala ni Void Sovereign Zhou Qingfan ang divine artifact ni Die kaya naman agad niyang kinuha ang piraso nito na naiwan. Subalit napakaliit lamang nang natira sa divine artifact dahil matapos niya itong mawasak ay mukhang nakuha daw ni Die ang malaking parte. Sa huli ay pinili ni Void Sovereign Zhou Qingfan na habulin si Die gayong gusto niyang makuha ang divine artifact na para sa kanya ay napaka-importanteng bagay.